Kumusta sa inyo? Kung isa kang estudyante, malamang alam mo na yung pakiramdam yung bigat ng isang research paper. Medyo nakakatakot, di ba? Pero relax lang. Sa talakayang ito, tutulungan kitang harapin yan, lalo na ang Chapter 1. Mula sa alam mo na, blankong-blanko hanggang sa magkaroon ka ng isang solidong-solidong plano. Ito yung classic na eksena, di ba? Nakatitig ka lang sa screen, sa kumukurap-kurap na cursor, tapos wala, blanko. Kung nararamdaman mo yan ngayon, isa lang ang masasabi ko, hindi ka nag-iisa, normal na normal yan. At nandito tayo para dyan. Lalagpasan natin yan, step by step. So, eto yung magiging roadmap natin. Uumpisan natin sa pinakasimula. Tapos, pipili tayo ng paksa, maglalagay ng hangganan, bubuo ng tamang tanong. At para mas malinaw ang lahat, titingin tayo sa isang totoong halimbawa. Tara, game na! Okay, let's dive in. Unang seksyon, pagsisimula ng pananaliksik. Ang goal natin dito, simple lang. Yung kaba at yung pakiramdam na di mo alam kung saan mag-uumpisa, gagawin nating isang matibay na plano. Ito ang pinaka-importante sa lahat at gusto kong itatak mo to sa isip mo. Ang research, hindi yan magic. Hindi yan yung hihintayin mo lang yung eureka moment. Proseso to. Isipin mo na lang na parang nagbubuo ka ng isang makina. May mga pyesa, may mga hakbang. Kailangan lang nating sundan yung sistema para umandar yan ng maayos at makarating tayo sa gusto nating resulta. At syempre, ang unang-unang pyesa sa makina natin, yung pinakamalaking desisyon mo sa simula, ay ang pagpili ng paksa. Kasi ito talaga yung magiging pundasyon ng lahat. Kung malito sa simula, naku, delikado. So ano nga ba talaga ang isang research topic? Well, ito yung pinakapuso ng pag-aaral mo. Ito yung pangunahing ideya. Balik tayo sa analogy ng bahay. Ito yung pundasyon. At alam naman natin, pag mahina ang pundasyon, babagsak ang buong bahay. Kaya naman, dito nakadepende yung problema, yung mga layunin mo, at kung saang direksyon ka pupunta. Okay, so paano ka nga ba pipili ng isang magandang paksa? Kasi, hindi sapat na interesting lang siya para sa'yo. May diskarte yan. Kailangan may balanse. At para matulungan ka, meron tayong 4 na bagay na kailangan mong i-check. Okay, ito yung 4 na tanong na kailangan mong itanong sa sarili mo. Una, feasibility. Ibig sabihin, kaya mo ba? Realistically, may sapat ka bang oras, pera, resources? Pangalawa, interest. Super importante to. Ito ba yung paksang handa kang puyatan? Kasi maniwala ka sa akin, mapupuyatan ka. Pangatlo, relevance. Importante ba to? May epekto ba to sa komunidad mo? At panghuli, availability. May makukuha ka bang sapat na datos? May mga libro ba o credible sources? Ang sikreto dyan ay yung balanse ng 4 na yan. Okay, let's say nakapili ka na ng perfect topic. Check! Anong susunod? Ngayon, kailangan nating magtakda ng hangganan. Pala kang gagawa ng mapa para sa research journey mo para hindi ka maligaw. Dito, may 2 importanteng konsepto. Saklaw at limitasyon. Medyo magkalapit pakinggan pero magkaiba yan. Ang saklaw, or scope, ito yung mga bagay na ikaw ang magdedesisyon. Sino ang i-interviewin mo? Saan mo gagawin ang study? Basically, ikaw ang gumuguhit ng border. Ang limitasyon naman, ito yung mga bagay na wala sa kontrol mo. Halimbawa, kulang sa oras o konti lang yung respondents. Ito yung mga hadlang na kailangan mo lang aminin na nandyan. So, bakit ba natin kailangan pag-usapan to? Kasi kung wala yan, para kang sumusubok na lutasin ang lahat ng problema ng buong mundo sa iisang papel lang. Imposible, di ba? Malulunod ka lang sa sobrang daming impormasyon. Ang malinaw na saklaw at limitasyon, yan ang salbabida mo. Okay, so meron na tayong paksa, meron na ring hangganan. Ngayon, gagawin na nating mas malinaw ang lahat. Oras na para buuin ang misyon mo. At gagawin natin yan sa pamamagitan ng pagbuo ng tamang mga tanong. Ito yung tinatawag nating suliranin sa pananaliksik or research problem. Ito na yung pinakatanong na sasagutin ng buong study mo. Isipin mo siya bilang iyong North Star o yung Waze mo. Ito ang magsasabi sa'yo kung saan ka pupunta. Kung wala kang ganito, nako, para ka lang naglalakad ng paikot-ikot, walang patutungahan. So, paano mo malalaman kung maganda ang research question mo? Simple lang. Una, dapat malinaw at specific. Pangalawa, syempre, dapat konektado sa topic mo. At pangatlo, itong pinaka-critical, dapat nasasagot gamit ang datos. Hindi pwedeng puro opinion lang. Kailangan may ebidensya.
Okay, puro tayo teorya, no? Para mas magets natin to, tingnan natin sa isang totoong halimbawa. Dito natin makikita kung paano naglalaro ang lahat ng pinag-usapan natin. Halimbawa, ang general topic natin ay yung paggamit ng kapeng Arabica bilang panlaban sa lamok. Interesting, di ba? So, pwedeng ang una mong tanong ay medyo malawak pa. Ano ba ang mga karanasan ng mga pamilya sa paggamit nito? See? Specific na siya sa karanasan pero malawak pa rin. Tapos, para mas maging specific pa, pwede mong itanong, okay, ano yung mga positibo at negatibong epekto nito? Ayan, nagiging mas nasusukat na yung tanong natin. Hindi na lang basta karanasan, kundi specific na epekto na yung hinahanap natin. At para mas bumaon pa, pwede mo ring itanong, ano naman yung mga hamon at limitasyon na na-experience nila habang ginagamit to? Kita nyo, mula sa isang malaking ideya tungkol sa kape at lamok, nakabuo tayo ng 3 specific at konektadong tanong. At yan na yung magiging guide mo. Ganyan yung proseso, mula sa malaki, paliit ng paliit, hanggang sa maging manageable na. Ayan, so ngayon, i-recap natin. Pag-ugnayin natin lahat ng napag-usapan. Isipin mo to bilang yung final checklist mo bago ka sumabak sa research. Tandaan mo tong tatlong to ha, ito yung sabihin na nating magic formula. Isang magandang topic, malinaw na hangganan, at specific na mga tanong. Yan ang pundasyon ng isang matibay na research paper. Pag maayos yung tatlong yan, promise, mas gagaan ang buhay mo sa mga susunod na chapters. So bago tayo magtapos, iiwan ko sa iyo ang tanong na to. Isipin mo, sa lahat ng bagay sa mundo, sa lahat ng problema, sa lahat ng ideya, ano yung isang malaking tanong na gustong-gusto mong malaman ang sagot? Diyan ka magsimula. Dahil ang sagot sa tanong na yan, yan ang simula ng iyong research journey.